2002 sa St. Joseph the Worker Chapel sa Dolmar, malapit sa amin. Ayan. Tapos alam niyo ba na nung naging Christian Life Program sila, kahit naging sila sa Novaliches, naging Christian Life Program, sa Tondo sila umuwi. Ayan. So, ang service nila ay sila kayo na nakakalaga ng mga Singles for Christ. Ayun yung mga kamag-anak natin na 21 years old and to 40 years old na mga hindi pa nag-aasawa. Okay? So, ang wife niya si Sister Telma. Meron silang 4 na anak. Brothers and sisters, i-welcome natin si Brother Oski Solive. Ayan, maganda nga po mga kapatid. Maganda nga po din po sa inyo mga brothers and sisters. Ayan, so, kumusta po? Nakapag-contest ba lahat? So, ano sabi ni Father? Yung konti lang, yung maliit daw na kasalanan ay huwag daw ikumpisan? Or yung malaki lang ay kukumpisan? Kasi may mga paring iba na pag nakita nila medyo marami yung umpisan, nasabihin na, yung yung mga mabibigat nyo lang na kasalanan, ang i-confess nyo. Yung maliit na daw, kasi ang dami nyo, mga ganyan, di ba? So, pero para sa akin, sa ibang pare, maliit man yan o malaki, dapat pinukumpisan natin yan. Kasi kasalanan yan eh. Amen po ba yan? Amen po. So, brothers and sisters, ang ating ayan. We are now dun sa highlight ng ating CLP. Empowered by the Holy Spirit. Talk number 6. So, nakaka-anim na kayo. 2 na lang yung matitira. No? So, yung ating anchored verse for this afternoon ay from Acts chapter 1 verse 8 to chapter 1 verse 8. Sa halip, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng banal na Espiritu at kayo maging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. Nakikita ba? So bago po yan mga kapatid, bago po yan lahat, yan, gusto ko lang din na kilala niyo yung aking family. Yan po yung aking pamilya. Yung aking may bahay po, nandyan, nasa likod po, Sister Telma. Yan. Dapat lagi po nating pinapakilala yung ating misis. Katulad ngayon, kung hindi ko ipapakilala yan, pag-uwi niyan, problema po yan. So dapat huwag tayong makakalimot mga kapatid. Yan. So, dahil kami po ay maliliit na tao, maliliit din yung mga anak ko. So yung aking eldest po ay babae. Yan, si Sheena May. Ito yung pangalawa, Diana Rose. Pangatlo, ito maliit-liit lang dito. Yan. At ito po yung bunso. So, lahat po sila may mga trabaho na kayo. So, bata pa lang kasi nag-asawa na kami. At the age of 16 lang yata ako nun, di ba? Ay, hindi na. Ngayon, ganyan na sila. May mga, yung aking panganay, ito po yung kanyang husband. Ang aking naman pangalawa, ito po yung kanyang husband. Ito, ang husband ng aking pangalawa ay nasa community din. Lahat po sila ay dumaan sa Kids for Christ, Youth for Christ. At ito po ay nag-singles for Christ din sila. And then, itong pangalawa po ay Focus for Christ na rin. So, ganun po, doon po umiikot yung aming buhay sa community. Nabanggit ni Brother Rafi na dati sa Tondo kami umuwi. Totoo po yun, once upon a time nung ako ay nakaupo din dyan sa harapan.
Nagagaling kami ng Tondo para umattend ng Christian Life Program. At during that time, ang Christian Life Program na natin namin ay every Saturday night. No? Sabado po yun. No? At 13 linggo. Sa inyo nga, 8 na lang eh. No? 13 linggo po yun, pabalik-balik from Gagalangin to Dulmar. Dito sa Dulmar, kami nag-Christian Life Program. At challenges, meron yung mga challenges. Kasi unang-una po sa lahat, ang aking may bahay ay hindi po siya isang Katoliko. So, ang alam ko, may participant po tayo rito na ganun din ang challenge. No? Pero yung yung beauty ng ating pag-journey kay Lord. Kasi after that CLP, no? Lahat comes to fall into place. No? Lahat na ayos. No? Lahat po yun, yung aking may bahay, kung saan po yan na nagpunta sa Catholic Church, Pabinya, nagpakumpil, pinasal kami sa simbahan ng Katolik. Lahat po inayos. No? Hindi ko alam kung ang coincidence or regalo ng Diyos yung community ng Corpus Christi. Ayan. Napanood nyo kanina yung video, di ba ba? Nakita nyo kung paano nagkaroon ng conversion. No? Ilan sila? Marami sila na nagtitipon na gather doon. No? And then nagkaroon ng pagkulog, pagkidlat, no? Apoy. No? And then pagkatapos nun ay na-convert sila into a Christian. Lahat po sila na-convert sa pagiging Kristiyano. Ganon dati. No? Pero ngayon, ang Kristiyano daw ngayon, sobrang mahina, no? At walang kabuhay-buhay. No? Napapansin niyo ba yan? Totoo ba ito, mga kapatid? No? Sa mga panahon ngayon, no, ang buhay daw ng ating pagiging isang Kristiyano ay mahina at walang kabuhay-buhay. No? Bakit kaya? Siguro dahil trabaho. No? Kadalasan ito yung number 1 na dahilan, trabaho. Pero sabi nga, yung trabaho nandiyan lang yan. Kaya sa amin, no, sa amin ngayon, ang trabaho sa amin ngayon, istorbo na yan. Istorbo na yung trabaho. Iwanan mo na yung trabaho mo. Hindi kasi, trabaho tayo ng trabaho. Pero at the end of the day, pagdating ng kinsenas, katapusan, kulang pa rin. Bakit kaya? Kasi hindi natin sinasama ang Diyos, no, sa buhay natin. So, kaya siguro nagiging mahina at walang kabuhay-buhay ang ating pagiging buhay Kristiyano dahil hindi natin sentro ang ating Panginoon. And then, kulang sa lakas at pagiging effective Christians. No? Kasi nga, hindi nakasentro yung Panginoon sa atin. Unlike sa mga sinaunang Kristiyano, no? Kung nakita nyo na yung mga apostles natin, talagang napakasigla ng mga Kristiyano noon, no? Sila ay masigla, malakas, kaakit-akit. No? Halimbawa, yung Roman Empire. No? During the time, pag sinabing Roman Empire, pinagsamang China, Russia, kung ano pa yung mga malalaking country. Ganun ang Roman Empire. At pinagpapatay yung mga Kristiyano. No? Or any religion. Kasi ayaw nga nila na may religion. No? Pero ano nangyari, no? During that time? No? Anong nangyari? Kabaligtaran. Ang buong Roman Empire ay na-convert sa Christian. So yun yung ganun kalakas, ka-attractive, no? Yung ang early Christian noon. At ang pinagmumulan daw niyan, brothers and sisters, ay ang banal na espiritu. No? So
buhay sa Espiritu Santo pangkaraniwan lamang sa mga unang Kristiyano. Tunay na naranasan nila ang paggalaw ng Espiritu sa kanilang mga buhay. No? In the book of Acts, nakita natin ang Espiritu Santo na kumikilo sa kanila. No? Talagang nandun yung nararamdaman nila yung Holy Spirit, kaya sila masigla na naglilingkod sa Diyos. Dahil alam nila na sila ay ginagabayan at nararamdaman nila na ang Diyos ay nagkikipag-usap sa kanila at nagbibigay sa kanila ng mga kaloob. Which is na mamaya, yun po yung ating itatakel about the mga regalo na ipagkakaloob ng Diyos sa atin. So, maranasan natin kung ano yung naranasan ng mga early Christian. Maranasan din natin ngayon yan, mga kapatid. No? At puno-puno ng kasiglahan sa ating pananampalataya kapag naintindihan natin ng lubusan kung paano gumalaw sa atin yung banal na Espiritu. Nasa atin na yan, mga kapatid. No? Simula nung tayo ay nabinyagan, no? Sa simbahan katoliko. Of course, si Brad, dahil iba, ising din sa aking bahay na nagsisilpi, hindi niya maramdaman yung Holy Spirit. No? Kasi siyempre, sa Iglesia ni Cristo, iba naman yung kanilang pananampalataya. And then, isang buhay na relasyon kasama niya at ang kanyang mga aksyon sa ating buhay. Unfortunately, no, sa kasamaang palad, brothers and sisters, marami po sa atin na hindi alam, no, kung paano natin magamit kung maayos or ay palabas to the fullest, no, yung Holy Spirit na nanana sa atin mula nung tayo ay bininyagan. Ang lagi lang natin na naalala ay si God the Father at si God the Son. No? Na isasantabi na po natin si Holy Spirit. No? Sino ba who is the Holy Spirit? No? Who is the Holy Spirit? Banal na Espiritu ng Diyos na siyang ikatlong persona sa Banal Santisima or Banal na Trinidad. The Holy Spirit is God, the third person in the Holy Trinity. Siya po ay kasama Father, the Son, and the Holy Spirit. No? Pero isang Diyos lang po yan. No? Dapat malinaw po sa atin yung mga kapatid na hindi ibig sabihin na mayroon the Father, the Son, and the Holy Spirit ay tatlo po yung Diyos. No? Isang Diyos po yan. Espiritu Santo ang tamang pangalan ng isa ng ating sinasamba at nilululwalhati kasama ng anak, ng ama at ng anak. Pinuturo sa atin ang simbahan na bagaman iisa lamang ang Diyos, gayon pa man kahit papaano may tatlong persona sa Diyos. Ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, ang Banal na Espiritu ay Diyos. So hindi po ito 1 plus 1 plus 1. No? Ang math po natin dito is 1 times 1 times 1. One God only. No? Sila may parehong, they have the same nature. No? They have the same ingredient at pagkatao. Kahit na tatlong persona, isang Diyos, sila ay naiiba. No? Sila ay magkakaiba, mga kapatid. Bakit? Dahil ang Diyos Ama, no? Alam natin, hindi natin alam kung siya nagaling. No? He has no origin. No? Samantala, ang anak ay alam po natin na siya ay nanggaling sa Diyos Ama. And the Holy Spirit ay nanggaling both from the God the Father and God the Son. No? Ayan. To believe in the Holy Spirit is to profess that the Holy Spirit is one of the persons of the Holy Trinity. Consubstantial with the Father and the Son, with the Father and the Son. He is worshipped and glorified. Kung maaalala niyo mga kapatid, consubstantial with the Father, nasa Nicene Creed po yan. No? Pag we are professing, no? After nung offering natin, sabi na pare, it's time to profess
after nung homily. Yan. Nasa Nicene Creed po. And then, the Holy Spirit is the Lord and giver of life. Nasa Nicene Creed din po yan. No? Ang banal na Espiritu ay tunay na ang Panginoon ay tagapagbigay ng buhay. No? Niniwala po ba tayo dito mga kapatid? No? Kasi, ang pinakamagandang example ko dito ay si Mama Mary. No? Si Mama Mary, ano nangyari kay Mama Mary? Siya ay nagdalang tao. No? Siya ay nabuntis na wala namang may gumalaw sa kanya. Pagkus the Holy Spirit ang dahilan kung bakit siya nagdalang tao. Noong una nga, nung nagpakita yung anghel sa kanya, sinabi sa kanya na ikaw ay magdadala ng sanggol sa iyong sinapupunan at pagka ito ay tatawagin na siya ay Mesiyas. Siyempre si Mama Mary, di ba? Pag nagpakita sa iyo yung anghel at sasabihin sa iyo na ikaw ay magdadalang tao, paano mangyayari yun? Wala naman akong karelasyon na lalaki, sabi ni Mama Mary. And yet, nangyari. No? Through the Holy Spirit, ay dinala ni Mama Mary sa kanyang sinapupunan, which is na lumabas ay si Jesus Christ. The Holy Spirit also is the Paraclete, no? When you say Paraclete, parang isa siyang, ito yung isa sa mga tawag, another name for the Holy Spirit, no? At ang Paraclete daw, in Greek word, is to exhort, no? Yung magikayat. At marami po siyang tawag, no? Marami pong tawag doon sa Paraclete, no? Siya ay nagiging gabay, nagiging kaibigan, nagiging tagapagtanggol, no? Counselor, katuwang, advocate, and taga-alo, or during our struggle, during our trying times, no? Kino-comfort po tayo ng Holy Spirit. Kaya nga nung ascension, before the ascension of Jesus Christ, no? Ito po yung, ano ba sabi niya sa mga apostoles? No? Sinabi niya sa kanyang mga apostoles, manatili kayo. No? Ako ay siya ay kailangan ng makyat, no? Sa Diyos Ama. And yet, meron siya, iniwan niya yung Holy Spirit. No? At ito po, another term for the Holy Spirit, which is the Paraclete. Kaya yung mga apostoles, di ba nung si Panginoong Hesus ay pinako sa krus, maraming natakot. Halos lahat ng apostoles ay nagkanya-kanya ng tago. Kasi baka sila naman yung isusunod na papatayin. No? At sila ay natakot talaga. No? Nagkanya-kanya sila ng tago. No? Which is na after the resurrection ni Jesus Christ, no? Sinabi sa kanila, manatili po kayo. Continue the mission. No? Ako at iiwanan ko kayo, no? Ng kapangyarihan, which is the Holy Spirit. Kaya nga siguro ganun committed yung kanilang paglilingkod sa Diyos dahil alam nila meron silang kapangyarihan na naging gabay, kaibigan, defender, counselor, helper, advocate, and comforter. Pag natanggap daw natin, no, kapag tinanggap natin ang banal na Espiritu, natatamo natin ang union with God. Pagkikipagkaisa sa Diyos, isang bago, malalim at personal na pagkikipag-ugnayan sa Diyos bilang ating Ama. So, in Ephesians, chapter 2, verse 18, dahil kay Kristo, tayong lahat ay nakakalapit sa Ama sa pamamagitan ng iisang Espiritu. At kapag tinanggap din natin ang banal na Espiritu, matatamo din natin ang new nature, no? Isang bagong katangian na matatanggap natin sa kapangyarihan ng spiritual
upang maisabuhay ang isang Kristiyano pamumuhay. No? So kung tayo po, mga kapatid, ay makasalanan, no? At tayo po ay nagsisi, siguro naman naka-attend po kayo ng repentance and faith. No? So, kung pinagsisiyan natin yung ating pagkakasala, no? Siyempre, gusto po ba natin ibalik yun? Hindi na natin ibabalik yun. No? Nagsisi na nga tayo eh. So kung when we say na tayo ay nagbabagong buhay, bagong nilalang, dapat huwag na natin balikan yun. No? Bagong nilalang nga eh. No? So, huwag na natin balikan pa yan. Kung ano man yung naging kasalanan na nagawa natin noon, no? So be it. No? Ang importante, naihingi na natin ng tawad sa Diyos. Nakapag-umpisal na kayo kanina. So, huwag na nating babalikan. Kung ano man yung mga kasalanan na yun, ano ba yung mga kasalanan na yun, brothers and sisters? Unang-una, yung gawa ng laman. No? Yung pakikiapid. Yan, gawa ko ng laman yan, yung pakikiapid. So, kung dalawa yung asawa nyo ngayon, iwan mo na yung isa. Gawin yung isa na lang. Wala naman siguro dito yan. Diba mga kapatid? Wala naman. Kasi ang pupogi ng mga lalo natin. And then, kahalayan at kalaswaan. No? Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam. Dahil siyempre, gwapo yung asawa natin. No? At ang babae yan, huwag niyo kukulamin. Huwag niyo kukulamin. Ano pa ba? Pagkapuot, no? Pag-aaway-away, pagsiselos. Ayan, yung mga sisters ba natin, mga silosa po ba tayo o yung mga brother yung siloso? Ayan. And then yung pagkakagalit at kasakiman. Greed. Kasi sabi nga, ito yung isa sa mga mortal sin, di ba? Yung sama yan, greed. No? Pagkakampi-kampi at pagkakabahagi. Hindi lang po ito sa tropa or anumang pagkakaibigan, yung pagkakabahagi. Nangyayari po ito sa pamilya. No? Minsan, magkakapatid, magulang, ay nagkakabahagi. Which is na dapat iwasan natin, no? Huwag po natin hayaan na mangyari po yun, brothers and sisters. Pagpatay, siyempre, wala naman siguro, no? Pero yun yung isa sa mga mabigat na kasalanan. Yung ikaw ay makapatay. Paglalasing, yan, paglalasing. Yun po ba yung naglalasing dito, mga kapatid? Doon sa likod, sino ba naglalasing dyan? Wala. Ang tanong, mga kapatid, bawal ba uminom? Bawal ba uminom? No. Bawal ba maglasing? Oo. Kasi, pwede naman uminom. Huwag ka lang malasing. Yan. So, ibig sabihin, pag iinom ka daw, dapat sa tiyan lang, no? Huwag aakit sa ulo, no? When we say na yung bawal ang paglalasing, no? Kung yung pera mo na nasa bulsa ay pangkain nyo na pamilya, eh ibinili mo pa ng alak, salanan yun, no? At pag tinanong ka ng iyong misis, no? May pera ka ba niya kasi wala nang gata si baby, ay wala. Tapos dumating yung tropa, patak-patak, bigla lumabas. Doon sa pinakasulog ng pitaka, yung tupi-tupi, yung mga 20 tupi ng pera. No? Para lang hindi makita doon sa pitaka. No? Isa din, pagdating sa inuman, lalabas yung pera. No? Kasalanan po yun. No? At bawal din maglasing. Pag ikaw ay nalasing at sinasaktan mo yung asawa mo at yung diba?
So yun yung definition natin na bawal na paglalasing. Yung sa likod, wala. Walang hapas na pagsasaya at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. So tandaan po natin yun, mga brothers and sisters. Yan. And then, siyempre, pag tinanggap natin yung banal na espiritu, matatamo din natin yung power to serve. No? Ang maglingkod sa Panginoon. No? Kapangyarihan na maglingkod bilang mga saksi ni Jesus. No? Magiging witness tayo doon sa ating pagbabago. No? Kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. So, paano ba tayo maglingkod, brothers and sisters? No? Kasi napakalaga, no? Para magkaroon tayo ng kalakasan para maglingkod sa Diyos, kailangan, ang unang-una natin ay marunong tayong magmahal. No? Importante yung pag-ibig. Kung walang pag-ibig, hindi tayo makaka-serve. Paano tayo mag-serve sa iba kung yung mismo sa loob ng tahanan natin ay hindi tayo marunong magmahal? No? So, dito na tayo, brothers and sisters. No? Sinabi ko kanina, di ba, na dadako tayo doon sa kaloob ng banal na espiritu. So, ito yung the gifts of the Holy Spirit. No? Ano-ano po ba ito? Mayroong dalawang klase ng regalo ng Diyos. No? Ang una po, yung hierarchical gifts. No? At ito po ay kadalasan, ginagamit po ito sa pamumuno sa simbahan. Ng mga cardinals, bishop, mga kaparian. No? Para maging maayos yung ating simbahan. No? At dito po tayo Ayan. So, minsan, nangyayari po talaga mga kapatid, no? Ayan yung mga oppression. Wala bigla yung scream. Hindi naman run out. Yan. So, yung pangalawang gifts na yan, brothers and sisters, dito tayo magpo-concentrate. It is the charismatic gifts. Sa charismatic gifts po tayo. Nagbibigay daan sa mga mananampalataya na magawa ang evangelical mission, alamin ang mga tanda ng panahon at bigyang kahulugan ang mga ito sa liwanag ng ebanghelyo. No? So, ang mga karismatikong kaloob ay nagbibigay sa mga mananampalataya na tumugon sa kaloob ng kaligtasan, no? Ng buong kalayaan at sa paraang angkop sa panahon. So meron po tayong siyam na charismatic gifts. Nahanapin yan. So, meron po tayong under charismatic gifts, no? Meron tayong siyam na charismatic gifts. Ano-ano po ito mga kapatid? No? At ito po ay bahagi, no? Ang una ay ang teaching gifts, no? This is the teaching gifts, which is yung wisdom and knowledge. Yung pangalawa ay sign gifts, no? Yung pananampalataya, kagalingan, at miracle, no? Ang pangatlo, revelational gifts, prophecy, discernment of spirit, tongues, and interpretation of tongues.
So, isa-isahin natin, brothers and sisters. No? Unahin natin, yung wisdom, karunungan, no? Nag-aalala sa pinakamahusay na paraan ng pamumuhay, patnubay ng Diyos kung paano mamuhay bilang isang Kristiyano. No? So, itong wisdom na ito, hindi po ito, no? Iba po ito. No? Kung tayo po ay, if you are a college degree holder, no? Mataas ang posisyon mo sa kumpanya, no? Sabihin na natin na maalam, no? Maalam. Pero yung wisdom na nakukuha natin, hindi po ito yung wisdom na gusto natin makuha sa paglilingkod sa Diyos. Yeah. Iba yung wisdom na yun kaysa sa wisdom na tayo ay naglilingkod sa Diyos. Yeah. Sana hingin po natin ito. Libre naman to mga kapatid. Itong 9 gifts na to, libre po to. No? Hingin po natin ito mamaya. Pangalawa, yung knowledge, yung kaalaman. No? More of doctrinal teaching, nagsasalita ng pag-unawa sa katotohanan ng misteryo ni Kristo. Every time na gusto natin kumapit sa Diyos at naguguluhan tayo, hindi natin alam kung ano yung dasal na gusto natin gawin para maunawaan or makalapit tayo sa Kanya. Hingin po natin yung karunungan na ito para mas lalo tayo mapalapit sa Kanya. Pangatlo, pananampalataya. Ang charismatic regalo ng pananampalataya ay isang special na regalo ng panalangin. Special gift of faith. Naniniwala po ba kayo, brothers and sisters, na pag kayo ay marugdog or yung sobrang yung prayer mo napakalali para sa Diyos, mayroon kang hinihingi, no? Lalo na kung ikaw ay nasa isang problema na napakabigat. And then, dahil nakita ng Diyos na ikaw ay tapat na nanalangin at totoo ka na yung lahat ng iyong dasal, no? At i-answer prayer niya yun, no? Ito po yung gift of faith, no? Hindi po pwede na every time na may problema ka, saka ka lang magdadasal, no? Dapat continuous. Kahit wala tayong problema, dapat tapat tayo na nanalangin sa Kanya. Hindi yung sinagot yung dasal mo, so nakalimutan mo pa magpasalamat. No? Halimbawa, yung dasal mo, sana Lord, bigyan mo ako ng yung matugunan ko, magkaroon ako ng pera or at nagkaroon ka ng pera, tapos enjoy ko, pera. Tapos nakalimutan mo pala magpasalamat sa Diyos. Tapos naulit na naman, wala ka na naman pera, dasal ka na naman, Lord. Minsan, wala tayong trabaho. Nagdadasal tayo na, Lord, bigyan mo akong trabaho. Kasi kawawa naman yung pamilya ko. At once na naibigay niya, wala na. Nakalimutan na naman yung Diyos. Pag sinabi na, Brad, please, meron tayong activity na magsimba naman tayo or something na. Kahit na isang beses lang, sa isang linggo, hindi tayo makapagsimba. Kasi nabigay na yung pagod eh. Yung linggo na yun, imbis na isimba ko yan. Pahinga ko na lang. Yun na yung pinakapahinga ko dahil 6 days ako nagtatrabaho. Pero kung wala kang trabaho, pinagdasal mo yun. Pinagdasal mo kay Lord na bigyan kang trabaho. Kaso lang, binigyan kang trabaho. Diba? Sa tingin nyo kaya mga kapatid, mamaya, natin dito sa isang regalo. Yan. Healing, no? Gift of healing, pagpapagaling, maaaring pakita ang banal na espiritu na natatanging kaloob nito sa magitan ng sinumang mananampalataya. Itong healing na ito mga kapatid, hindi lang ito sa mga may sakit. No? Hindi lang kung lagnat, cancer or something na. No? Ang healing, no? It's mental, physical, emotional.
So, dapat hingin natin to. No? Kung maaari, hingin natin lahat to. Kasi libre naman to mga kapatid. No? Walang bayad po ito. Yan. Miracle. Give of miracle. Naalala nyo, yung miracle, siguro, although, pero hingin pa rin natin. No? Kasi totoo naman to eh. Saan ba yung unang milagro ng Diyos? No? Di ba yung unang milagro ng Diyos? Sa wedding at Cana. No? Yun yung time na hindi pa dapat pag-miracle si Jesus Christ. No? Pero dahil sa pagmamahal niya sa kanyang nanay, si Mama Mary, no? Eh, siyempre, ayaw nang mapaya yung nanay niya. Wala nang alak, wala nang wine. No? Nakiusap sa kanya si Mama Mary na baka pwede. No? So, ang ginawa, yung tubig, naging wine. No? And then yung 5,000 katao na pinakain. No? 5 tinapay at 2 isda lang. Pero napakain yung 5,000 na tao. And then yung Red Sea. Hinati yung Red Sea para makatawid si Moses at yung mga taga-Israel. Gift of prophecy. No? Yung prophecy, ito po yung parang parang dadagante na panaginitan ko na ikaw daw ay itong darating na linggo ay mag-iiba yung service mo. Tataas yung service mo. At ang kapalit noon, mas marami kang kikitain sa pag-grab. Ano yung mga ganun eh, no? Na kaloob kung saan ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng isang tao na isang mensahe sa isang individual o isang buong community. No? Discernment of spirit. No? Ang kaloob kung saan ang isang tao ay makapagsabi kung sa isang sitwasyon ang gumagana ay ang banal na spirito. Katulad nun, sabi ko kanina, di ba? Nagdasal kayo ng trabaho. Tapos, siyempre, meron kang group, no, household. Ipinagdasal din nila na sana bigyan si Brad ng trabaho. At, siyempre, answer prayer, nagkaroon ka ng trabaho. Ito na ngayon ang problema. Kasi, may mga pagtitipon-tipon na activity. O Brad, meron tayong ganito. Ay Brad, ano na lang kasi sobrang pagod eh. Trabaho eh. Hanggang sa hindi ka na umaakin. Nawala na yung Diyos sa'yo. Pero, ito yung dasal mo. Ang tanong ngayon mga kapatid, sa tingin nyo kaya yung nagbigay sa'yo ng trabaho ay ang Diyos o si Satanas? Kasi, kung ang Diyos ang nagbigay sa'yo ng trabaho, hindi mo makakalimutan ng Diyos. Amen po ba? Pero kung nakalimutan mo yung Diyos, no? Dahil yun nga yung dahilan mo, lagi kang pagod, eh sa tingin ko, baka hindi yung Espiritu ng Diyos yung nagbigay sa iyo ng trabaho. Kasi nakalimutan mo siya. Diba? So sana, discern. No? I-discern po natin. Ganon din sa pagpapagaling. No? Meron tayong ay, galing ito, manghihilot or albularyo. Ang galing niyang magpagaling. Pero tingnan din natin mga kapatid, no? Given, sige, magaling siyang manggamot. Pero pwede po ba? Pwede po ba niya i-renounce na, Lord, i-renounce ko po ito kung ano meron akong kapangyarihan. Ngayon, pag hindi ito nawala sa akin, ibig sabihin, ikaw ang nagbigay dito. Pero once na nawala yung kapangyarihan mo sa pagpapagaling, hindi yung Diyos ang nagbigay sa iyo. Klaro po ba tayo mga kapatid? Ayan. So baka kayo dyan, baka may mga power kayo dyan. Mamaya, i-renounce din mo natin yung mga huwag po tayong matakot, no? Kasi kung Diyos talaga nagbigay sa inyo, hindi yan mawawala sa inyo. Tongues, no?
give of praise that is meant to enrich our prayer life. Dito sa community ng CFC, no? Or ito talaga, no? Ang ginagamit para sa growth, paglago natin bilang mananampalataya, no? At yung pag-worship natin sa Kanya. Interpretation of tongues, no? Kasi yung tongues, ito yung mga kumakanta ka, nag-worship ka, nabigla na lang mayroong lalabas sa mga bibig mo na hindi maintindihan, no? Siya naman yung, kung meron ka nito, ito naman yung nakakaintindi dun sa brother or sisters mo na nagtatangs. Yan. So yan, doon na tayo. So dito tayo ngayon sa the gift of tongues. No? Sa gift of tongues, kaloob ng wika, isang karaniwang karanasan kapag natanggap namin ang banal na espiritu, tulad ng karanasan ng mga disipulo na inilarawan sa mga gawa. Ngunit, hindi katulad ng iba, mga spiritual na kaloob ang mga wika ay isang kaloob na maaaring hindi agad maayag. At ito ay okay lang, no? Okay lang, brothers and sisters. Hindi natin aasahan o pipilitin ang ating sarili na magkaroon nito dahil ang banal na espiritu magsasabi kung maaari tayo magkaroon ng gift of tongues o hindi. No? Kasi, kapag ikaw ay nagtatangs, no? Ito yung mga word na hindi naiintindihan ng ating kalaban. No? When we say, Hallelujah, la 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 la. So, may regalo na dapat natin hingin, no? Kasi para nga hindi maintindihan yung kalaban natin. Pero sabi nga naman, kung hindi naman pinagkaloob sa iyo, okay lang. Walang problema, mga kapatid, no? Walang problema. It can have great consequences in our spiritual life, no? And important first step and is often the gateway to a fuller life in the Spirit. No? So, sa atin, sa community natin, tayo, brothers and sisters, no? Sana meron tayo lahat nito, no? The gift of tongues. We should all desire and ask for the gift of tongues. No? So, lahat tayo dapat magangat at humingi ng kaloob. Ito ay isang regalo mula sa Diyos. Dapat natin tanungin ito ng may pananampalataya at pagkatapos ay dapat tayong makipagtulungan sa Espiritu ng Diyos upang matanggap ito. So, magsisimula sa pamagitan ng pagpuri sa Diyos. No? Sa sarili mo mga salita, pagkatapos ay magsimula magsalita ng mga wika kung kinakailangan magsimula sa pamamagitan na nagpagbibigkas ng walang kahulugan ng tunog. Yung nga sabi ko kanina, la 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 la. Ang banal na espiritu ay bubuo ng mga tunog nito sa mga wika. Mas madaling manipulahin, di ba, yung halimbawa yung sasakyan, no? Yung manibela. Pag nakahinto, di ba pag pinipilit mo yung manibela, matigas? Pero bakit pag tumatakbo yung sasakyan, pag pinipihit mo yung manibela, pag pinipihit lang, ang gaan. No? Ganyan. No? So, dapat natural lang tayo, brothers and sisters. No? Huwag suriin ang mga tunog. No? Huwag tayong maging curious o conscious dun sa mga lumalabas sa bibig natin. No? Dahil dapat natural lamang. Tumutok lamang sa Panginoon at ialay sa Kanya ang inyong mga pagbibigkas bilang mga panalangin ng papuri. Labanan ang tuksong isipin na ikaw lang ang hindi ang banal na espiritu ang bumubuo ng mga tunog. Pagpapalakas ng mga kaloob at kapangyarihan ng Espiritu Santo. So, the power and gifts are already in us from the day we were baptized and became official members of the church. It is also strengthened through the sacrament of confirmation. No? Katulad na sabi kanina, kung tayo pininyagan, nandiyan na yan. At pinalakas pa through dun sa paglibinyag sa confirm. No? Yan. The enkindling of the gifts and power of the Holy Spirit will be in a form of a pray-over session. Katulad kanina ng
sinabi ni Brother Rafi. We kindle through strengthened prayer life and sanctity in daily life. Full-hearted service in and through CFC. So sana yun din yung wish namin lahat. No? Once na matapos nyo itong Christian Life Program at nakita nyo na ay, parang dito yata ako sa community nito. Ito yata yung hinahanap kong community. Sana makasama namin kayo dun sa full-hearted service in and through CFC. Active participation in the bigger church, which is na ito yung gusto natin lahat. Na magkaroon tayo ng participation sa ating simbahan Katoliko. Kasi hindi tayo kalaban ng Catholic Church, pagkos tayo po ay katuwang, no? Katuwang nila. No? So sana ganun. Sa tingin nyo na ay hindi ako nababagay sa CFC, no? Sana ito mga kapatid, no? Makapag-serve din tayo sa Catholic Church. God offers you life, no? Nag-aalok ang Diyos sa bawat isa sa inyo ng bagong buhay. Ang bagong buhay na ito sa banal na Espiritu ay ang normal na buhay Kristiyano. Ito ang tunay na buhay Kristiyano at inanais ito ng Diyos para sa lahat. So kaya kailangan natin maging bukas dito. Mas mabuti pa hangarin ito ng buong puso at magkaroon ng pananampalataya na ikaw ay tatanggap ito sapagkat ipinangako ito ng Diyos. Asahan ang bagong buhay na ito, maranasan ang sarili mong Pentecostes. At tandaan natin, brothers and sisters, walang Pentecost kung wala ang Birheng Maria. Sa video na yan, nung gathering na yan, andun si Mama Mary, yung Pentecost na yan. So tandaan po natin yan, brothers and sisters, na walang Pentecostes kung wala ang Birheng Maria. Okay, so brothers and sisters, we will go to commitment to Christ. We will go to commitment to Christ. Tawagin ko lang po yung music min para lang mag-break muna tayo ng isang song bago tayo dumako sa commitment to Christ. Na-invite ko po, stand po tayo, brothers and sisters, para lang medyo exercise lang po tayo. Kasi ano pa to, meron pa tayong 4 hours na natitira. So kailangan natin magulat-unat to. Lalo na kung mahaba yung sulat na ginawa nyo. Mahabot na 5 oras po yun.